natin. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Alam niyo, nirespeto ko, mataas ang respeto ko rito kay Silvestre Bello III. Kasi okay naman yung mga nauna yung ibang mga Bello eh. Ito yung dating Labor Secretary ni dating Pangulong Duterte. Abay, nagulat ho ako Noong November 28, sabi niya, inoferan daw po siya ni PBBM ng 1 bilyon. Ba't ka naman tumanggi, pambihira? Ano, hindi ka nagugutom? Ang laking halaga doon 1 bilyon, inoffer daw sa kanya ni PBBM. Ano hong gagawin niya doon sa 1 bilyon na yon? Kasi inuudyukan daw po siya ni PBBM na labanan sa pagkakongresista si Isidro Ungab. Pambihira naman, Alam nyo, eto lang yan eh. Etong si Silvestre Bello, hindi po ito politikong tao. Okay? Alam nyo naman pagka hindi politikong tao, walang tao sa ibaba. Sa kangkungan pupulutin yan. Parang si si Senator Ping Lacson nung panahon na nawala si Erap sa pwesto. Ngayon, ginawa niya, sinundan niya si Mayor Lim, dating Senator Lim, na nag-mayor nung matapos ang termino. Ngayon, sinubukan niya na tumakbo sa Maynila pagka-mayor. Hindi niya tinuloy, inatras niya. Bakit? Kasi, naisip niya, wala po siyang tao sa ibaba, sa masa. Kinakailangan yun, lalo na pag nasa local ka, tatakbo ka, kailangan mo ng tao sa mga barangay. Or else, kahit senador ka pala, lamunin ka ng buhay. So, eto ganun din po sa kanya. At kung ako ang Pangulo, ba't ko siya o-offera ng 1 bilyon? Hindi rin naman niya tatalunin si Isidro Ungab. Doon sa kanyang distrito, talagang tinatangkilik ng mga kablugar niya, ng mga constituents niya, si Isidro Ungab. Diba? Ngayon, ang kwento, inoferan siya ni PBBM na labanan. Sabi nga niya, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming maleta. Ayan na naman kayo sa maleta Diba? Kitang-kita agad talaga yung pattern ng kanilang narrative Ay, nako po. Diba? At saka, bakit ngayon niya to sinasabi? Bakit hindi niya to sinabi nung kasagsagan ng eleksyon? Diba? Magandang ipanira yan sa mga kandidato ng alyansa. Bakit hindi niya ginawa? Di niya sinabi. Ngayon lang niya sinabi. Diba? So maliwanag lang po. Imbento na naman ito. Kaya sabi ko ano ba to? Panibagong script. Diba? Siya ba yung tawag dito? Gutesa 2.0. Ganyan ng estilo ni Gutesa nagbato ng akusasyon, pagkatapos na ibato yung kanyang akusasyon, anak ng baka, naglaho na, hindi mo na mahagilap. Yun na lang common sense na lang ito Sabi ko nga sa mga naka-chat ko, kung ikaw si PBBM, bakit kukuha ka ng hindi politiko? Alam mo naman dun sa Mindanao, tinatangkilik nila ang mga politiko kesa doon sa first-timer na sasabak sa politika. Kahit nagaling ka pa sa kilalang pamilya. At saka bakit naman 1 bilyon? Diba? Ay nako. Sabi ni Bello dyan, tinanggihan niya raw kasi mas binigyan niyang halaga ng bigat yung paggalang niya ron sa kanilang samahan, yung loyalty niya sa mga Duterte. Yun. Ay nako. Kung tutuusin, pwede nga niyang i-good time ang Pangulo ron. Sige, kunin ko yung 1 bilyon. Labanan ko si Ungab, sabihan ko si Ungab, Ungabs,
May nagbigay sa akin 1 bilyon, labanan kita sa pagkakongresista, ha? Oh, may pang-inom na tayo. Hindi ba? Mas madali yung ganon. Kalokohan ito. Pera ho yan eh. Clean money. Hindi mo na nanakawin. Ibibigay na sa'yo. Gagastusan ka, lalabanan mo lang si Ungab. Oh, kahit na sure loser ka, kay Isidro Ungab, 'di ba? May kita ka pa rin. Ano nang kalokohan ng mga 'to? 'Di ba? Shout out kay paring Rex TV Adventure. Yung kaibigan nating vlogger na lagi nakatutok sa proyekto ni na F. Eliza Marcos diyan sa Pasig Esplanade. Sa Manila. Alright, shout out sa iyo, men. Ano yun? May ginagawa daw na global signature campaign ng mga DDS para mapauwi si Digong. Yung thumbnail ni Sir Kent. Okay. Thumbnail niya pala yun eh. Diba? Wala akong pakialam sa mga sa mga, as much as possible po, nirespeto ko yung mga kapwa ko vloggers. Pero winawarningan ko yung mga kababayan natin, paano nyo malalaman if it's a clickbait, fake news. Diba? Alam niyo naman kung may bearing yan o wala eh. Ay nako. So alam niyo na ha, bagong akusasyon sa Pangulo natin, namimigay pala ng 1 billion. Aba naman, sir. Hindi, ito pa, balikan natin. Sino makakasagot dito? Meron kayong matatanggap na isang sakong bigas. Kukunin ninyo sa sa Mars. Magkano ang total ng assets ni PBBM? Magkano? Kasi kung di ako nagkakamali, nasa 1 billion ang assets ni PBBM. Tapos mamimigay ka ng halagang 1 billion? Parang ang labo nun, bakit? Saan nila, anong gusto niyang palitawin? Palilitawin nila na pinamimigay ni PBBM, ninakaw na pera. Ano yan? JDB Siraulo yan si Bello. Noon pa kalaban ni Marcos yan, 1986. Yopha na yan. Ganon? Alam na. Diba? Alam na. Ay, nako. Yes, nasa 1 billion. Isipin, pamimigay ni PBBM 1 billion. Di biglang nagdakop yung tao. Kawawa naman. Ay, nako po. Okay. So, iwan na muna natin to si Silvestre Bello III. Naku po, ito na naman. Yeah, that's right. It's 1.3 billion yung sa asset ni PBBM doon sa kanyang latest SALN na pina-appraise niya pa yan sa isang private firm. Para wala talagang para talagang transparent. Yung iba kaya mga politiko natin, sino ho kaya yung nag-appraise? Yung kabit. O sila lang. Oh my goodness. Sabi ni Maria Aleli, hindi yan kapani-paniwala. Una sa lahat, kilala na natin na mahigpit sa pera si PBBM. Alam niyo, pagka ganyan sinasabi ninyo, totoo po yan. Hamakin nyo. Isipin ninyo. Eto, buti nandito to. Hindi ba alam ninyo na may mga lakad ang Pangulo, nag-i-invite ang PCO, di ba? Madalas, pwede yung tanong yan sa ibang vloggers na nakikita rin sa mga lakad ng Pangulo. Tumatanggi ako, hinahanap ako ng PCO. Bakit di ako sumasama? Napakadalang. Pag-trip ko lang yung pupuntahan na lugar. Ngayon, naimbitahan kami noon, I think 2 years ago, sa Malacanang, birthday ng magki-Christmas. Alam niyo ba na regalo ni PBBM ito? Yan. Ano laman nito? Power bank na 10 mAh. 10 mAh. Ayun ang kanyang regalo. Magkano ho yung presyo nung ganon? Tinignan ko sa Lazada. Wala pang 2,000. Kakunat. Para yata 500 na nga yata yun eh. Ang kunat masyado, sabi ko. Pambihira naman, presidente nagbigay. Ito lang may value after 50 years o 100 years. Ito lang, mabibenta ko na to ng mahal. Ganito. Tapos kalendaryo.
O, tapos kumain kami. Ganun kakunat. O, buti pa yung kapitbahay namin nung nag-birthday. Ay, nako po. Abay, kilala na natin na mahigpit sa pera si PBBM. Pangalawa, hindi tanga ang ating Pangulo. That's right. Kala yata talaga nila, no? Mga DDS sa mga BBM supporters. Ayun nga, Ilocano nga yan eh. Ganun, natanggal sa Meko. Kaya naman pala Sir Carlos eh. Bitter.